Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga at ito po ang aking daily devotions ngayong March 26. Integrity and Reputation, Samuel, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. At ang Bible verse may maraming galing sa 1 Samuel chapter 12. Sabi po ay, Samuel said to all Israel, I have listened to everything you said to me and have set a king over you. Now you have a king as your leader. As for me, I am old and gray, and my sons are here with you. I have been your leader from my youth until this day. Here, stand testify against me in the presence of the Lord and his anointed. Whose ox have taken? Whose donkey have I taken? Whom have I cheated? Whom have I oppressed? From whose hand have I accepted a bribe to make me shut my eyes? If I done any of these things, I will make it right. You have not cheated or oppressed us, they replied. You have not taken anything from anyone's hand. Samuel said to them, the Lord is witness against you, and also his anointed is witness this day, that you have not found anything in my hand. Pinapakita nito na kung gaano kahalaga ang integrity sa harap ng Diyos at ng tao. At ang first teaching is, integrity is built in secret but exposed in public. Ang tunay na integridad ay hindi nagbubuo sa harap ng maraming tao, kundi sa mga pagkakataong walang nakakakita. Ito ay makikita sa ating mga desisyon kapag tayo ay nag-iisa, kung pipiliin man natin ang tama kahit walang makakaalam. Sa buhay ni Samuel, ang kanyang malinis na reputasyon ay resulta ng mahabang panahon na pagiging tapat sa Diyos kahit sa mga simpleng gawain. At ang dumating ang panahon ng pagsusuri, lumabas sa publiko ang bunga ng kanyang integridad. Pangalawa, integrity before God will withstand both public scrutiny and divine judgment. Maaaring husgahan tayo ng tao base sa nakikita nila. Ngunit ang Diyos ang tunay na nakakita ng puso natin. Kapag ang pamumuhay natin ay nakasentro sa pagsunod sa Diyos, hindi tayo madaling maritinag ng kritisismo o pagsubok. Hindi ibig sabihin na perfecto tayo, kundi alam natin malinis ang intensyon natin sa harap ng Panginoon. Ang integridad ay nakaugat sa Diyos ay nagbibigay ng lakas at kapayapaan kahit may pressure o misunderstanding sa paligid natin. Ang last, integrity is not perfection. It is consistent repentance and recommitment to God. Mahalagang maunawaan na ang integrity ay hindi pagiging walang pagkakamali. Lahat tayo nagkakasala at nagkukulang. Ngunit ang taong may integridad ay marunong magpakumbaba, magsisi at bumalik sa Diyos. Ito ay araw-araw na pagpili na itama mali at ipagkatiwala muli ang buhay sa Panginoon. Yun lamang.